Yun, so what's up mga ka-bird brain? Running ang content natin ngayon. Woo! Ang hirap din pala mag-content habang tumatakbo. So bali ano to, late recovery run ko nung last kagap marathon kasi ako last Sunday. So tinamad ako tumakbo ngayon lang ulit. Friday na ngayon, masakit pa rin yung paa ko. Kasi nga hindi ako nag-recovery run. Ang hirap pala magsalita pag tumatakbo, no? Kahit ang bagal lang ng pace ko. Yan. So, dito ako ngayon sa Imus Boulevard. Mag 10K siguro tayo. Sana maganda yung stabilization itong camera. So, bali naka 1K na ako. Mahigit. Pa 2K na ako. Nakakangawit. Grabing sunog ko. Ngayon ko lang nakita. Nasunog pala ako kakamotor. Ayun, oh. Grabe sunog ko. Ang ganda ng panahon ngayon. Yung araw nagtatago pa. Ayun, oh. Kita ba yung araw? Kaya lang. Hanapin natin yung araw. Hindi kita. Nagtatago. What? Bro, what are you talking about, man? Shoutout kay Idol. Makatapos agad shoutout daw. So 2K na tayo. Kahit mas 640 ko lang yung total average pace ko, okay na yun. Kaya ako tumakbo ngayon kasi sa Sunday may takbo ako sa mga life insurance. Kasi pag daw tumakbo ngayon, malamang yung paa ko masakit, hindi pa nakalibrate. Kasi nga di naman ako nag-recovery run. Although 10K lang naman yun. Grabe, susunod yung balat ko. Ang layo ng kulay. Kita ba ako pag ganito? Hindi ko alam kung malakas ba yung microphone ko. Kasi hindi ko nabago yung settings eh. Nakapang motovlog settings yung microphone ko. So di ko sure kung malakas ba yung capture o mahina. Ito na yung Imus yung track and field. Ayan dyan. Minsan dyan ako umiikot. Maganda dyan pag speed run ka interval. Pero may time before nag-interval ako, dito lang sa highway. Kasi may event. Kasi bago ako makapunta dyan sa ang tawag dito, track and field, 2 kilometers mula sa bahay. So ginagawa ko 2 kilometers warm up. Then pagdating ko, nagulat ako may event. So since ayoko mag-stop, dito na ako nag-speed sa kalsada mismo. So ito yung first content natin sa running. Try natin kapag ganda pa. Ang hirap din pala nung ginagawa nila, nagsasalita. Siguro sanayan lang din. May lagi ako napapanood na content eh. Yung kay ano ba yun? Ensign ba yun? Si Keep Running, si Idol. Yun si Idol, pag napanood mo laging good vibes yun. Araw-araw tumatakbo. Keep running! Siyempre, pati si Carla. Mga idol na runner yan. Yung mga tropang Imus dyan, alam nila to. Yung tinatakbuhan ko. Late na ako nagsalita. Tuloy nagsimula. Alas 7 na. Buti yung araw. Ayun nung nagtatago. Yan. Sana maganda yung shot natin. Bali, hindi ko napapatayin yung camera. Hanggang malobat na to. Sana lang hindi ma-vibrate o matagtag. Problema, hindi na ako nagdala ng tubig. Kasi ano lang, may camera kasi akong hawak eh. So di na ako nagdala ng tubig. Sa bagay, 10K, kaya naman to na walang tubig. Ayan, pa 3 kilometers na. Konti na nag-jogging. Late na kasi ako eh. Pero pag mga alas 5, alas 6, maraming tao dito. So 3K na tayo, 3K. Nakakangawit. Mapanindigan ko kaya yung ganitong content. Ang hirap magsalita. Aray ko. Sabi nga ni Idol, keep running. Kaso nanghihina ako. Alam niyo kung bakit? Naglo kasi ako eh. Bago tumakbo, pwede ba yun? Sarap. Ayun, okay, nanghihina ako eh. Naglo bago tumakbo. Aray ko. Aray ko. So i-upload ko to sa page ko yung Tengay Motovlog. Ihahalo ko na lang dun. So sa mga kapwa ko runners dyan, pasupport naman ng page natin. Although halo yun, may motovlog yun. Pero doon ko na i-content lahat at sasamahin ko. So sa mga newbie runners dyan, ganito lang yan. Huwag nyo masyadong pinofokusan yung speed nyo. Takbo lang kayo. Sa jogging lang kayo ng jogging para tigil ma-pressure. Huwag nyo muna isipin yung pace nyo. Saka na kayo mag-space pagka talagang nasa dugo nyo na yung running. Kasi kunyari first week mo, first month, pace ka. Tapos di mo alam sarili mo, tatamarin ka rin pala. Diba? Yung bagal ko na pala. 7:30 na. Pero okay lang. Wala naman tayong target pace or talagang mini-maintain. Gusto ko lang mag-recovery run. So kung ano yung flow ng paa mo, okay na yun. Ayun, basta mga newbie, takbo lang. Hindi naman ako elite runner. Pero masasabi kong hindi na ako newbie. Kasi ilang taon na rin naman tumatakbo. Kapatse-patse, I mean, hindi ako nagtitraining. Basta takbo lang gusto ko. Pero may progress naman kahit paano, di ba? Importante, tumatakbo ka. Pero kung gusto mo talaga maging elite runner, babaguhin mo yung lifestyle mo. Bawal na yung puyat lagi. Bawal na mag-inom. Actually, itong running, nabawasan yung pag-iinom ko. Alam ng mga tropa ko yan. Paano tayo mag-inom dati. Ngayon ang nangyayari, bihirang-bihira. Ngayon ko lang natupad yung mga sinasabi ko dati sa interview na occasionally lang ako nag-iinom. Nice.
Minsan nga, at may okasyon, hindi ako nagiinom eh. Kahit birthday ko minsan. Pwede na. Takbo lang tayo. Ilang K na tayo. Pa 4K na tayo. U-turn tayo dito. Yan, U-turn tayo dyan. Yan. Woo! Bango ng ulam, nakakagutom. May kainan pala dito. May adobo. Gutom tuloy ako. So sa mga newbie na gustong pasukin yung running era, make sure na may oras ka. Hindi pwede yung natepan mo lang. Gigising ka ng maaga. Dalawa yan eh. Either pag out mo sa trabaho, pahinga ka, takbo ka ng gabi. Or, gising ka ng maaga. Pinakamaaga na siguro alas 3 kung sariling takbo mo lang. Paaga pasok mo mga alas 7, alas 6. Alas 3 tumakbo ka na. Magagawa mo yun pag hindi ka na nagpupuyat. Pero kung nagpupuyat ka, hindi mo magagawa yan. Unahin mo muna bago yung lifestyle mo bago ka tumakbo. Hindi mo naman kailangan tumakbo araw-araw eh. Basta kahit alternate ngayon, or twice a week, thrice a week, okay na yun. Importante makuha mo yung rhythm ng katawan mo. Then pag within 1 month consistent ka yan, pwede ka na magdagdag ng araw. Then pagka 1 month ka na tinatamad ka, ang technique dyan, mag-join ka ng mga race event. Kasi isa yan sa mauobliga ka tumakbo. Kasi ako lulubog, lilitaw rin ako eh. Meron minsan isang buwan hindi ako tumakbo. Minsan 2 weeks, 3 weeks. May time naman consistent. Sa isang linggo, 4, 5. So depende sa trip ko. Ngayon ang ginagawa ko, nag-join ako ng race para maobliga ako. Kahit natamad ako, maobliga ako tumakbo. So at least may takbo man lang ako once a week. Yung mga sinasalihan ko pa naman madalas 21K. Marathon or 21K. Bihira na ako mag 10K. Pero ito may 10K ako this Sunday. Ayun, lakas ni Idol oh. Ayun sa kabilang lane. 4.5K na ako. Tapos pag tatakbo kayo, dapat alamin nyo muna anong rason ba't ka tumatakbo. Ano ba yan? Sabay sa hype? Ema o healthy? Kasi pag papasok ko sa running, yun nga, babagoy mo yung lifestyle mo. Palainom ka, bawasan mo. So, talasan naman nag-running, nagpapapayat. So, kung gusto mo magpapayat, sa running kasi, may dalawang way ng pagpapayat. Kung hindi ko sa sinasabi, para ma-compare lang, sabihin natin mataba ka. Alam nyo na yung mataba, hindi ko na para elaborate. Baka sabihin nyo, nanglalait ako eh. Hindi naman, kumbaga para ma-explain lang natin maigi. So, kung mataba ka, ang gawin mo, kasi hindi hirap ka tumakbo niyan eh. Mag ka lang, walk. Brisk walk or walk lang. Then, after a week na consistent ka or 2 weeks, yan na magana. Jog walk. Kasi tatamarin ka talaga niyan pag nag-jogging ka kaagad. Yung pinilit mo tumakbo. Kasi unang-una yung katawan mo, di naman sanay sa exercise eh. Unless nag-gym ka before. Yung active ka, physically active ka. Pwede kayong takbo ka kaagad. Pero kung alam mo naman sarili mo na di ka talaga active, mag-walking ka lang muna, walk. For 2 weeks. Then pag na-adapt na ng katawan mo yung pagpapawis, mag-jog walk ka na. Then mag-jog ka na. Siyempre hindi ibig sabihin nag-jogging ka or nag-walk ka, papayat ka. Ang number 1 talaga dyan, diet. Kasi ang pag-jogging, pampano yan eh. Ang paganda ng ng puso. Pampapayat din, pero kung puro taba ang susunugin mo, pag-walk ka lang. Pero kung gusto mo pati muscle, kagaya ko payat na ako. Hindi ubra sa running yung gusto mo pumayat, matanggalan ng taba. Lalo na kung nag-gym ka. Kakainin pati muscle mo. Bagay yun sa mga, yun nga sinabi ko, chubby. Kasi ang paglalakad or low intensity na pag-jog or walk, yan ang mabilis makasunog ng taba. Ang running kasi, kaya ko, hindi. Yung fat sa katawan ko, medyo maimpis na. Pagka nag-intense run ako, damay yung ko dyan, mga muscle ko. Kaya pansinin mo yung mga elite runners, di ba yung taba nila muscle, sobrang piga. Kasi nga kinakain pati muscle. Unless mag-proper diet ka, habulin mo yung nasusunog sa'yo. May aso, wag nyo kapulin. So yun ang napansin ko sa running. Kasi before, sinasabay ko nag-gym ako. Actually nauna nag-gym muna ako. So balki yung katawan ko. Sinabayan ko ng running ngayon. Ang running ko before talagang nag-intense din ako. Nagulat ako, within 2 weeks kinain yung muscle ko na ubos. Bagsak yung katawan ko. Unless nga, natatrack mo talaga yung calorie mo. Hahabulin mo yung na-burn sa'yo para hindi ka masunugan ng muscle, and then yung protein intake mo. So dapat matrack mo maigi. Kasi hinabol mo yung calorie deficit mo. Bitin ka pa rin sa protein, useless. Taba ang nadadagdag sa'yo. Yung muscle mo ang kinakain. So yun lang mga tip ko sa newbie runners na gusto magpapayat. Lakad ka lang, low intensity run man kung mag-run ka. So 5K na tayo. 5K. Kasi katwiran ng iba, mas bilis kang papayat pagka takbo ka ng takbo. Hindi yun basihan. Ang talagang nakakapayat, diet.
calorie deficit. Kasi kahit hindi ka naman tumakbo eh. Tignan mo, wag ka kumain ng 1 linggo. Or mag-calorie deficit ka, tinapapayat ka. Yung running, ano lang yan. Mapapaganda ng health, pang-balance ng ano mo, pagpampayat. Magkaiba kasi yung pumayat ka dahil sa hindi ka kumakain, kaysa yung pumayat ka na physically fit. So yun ang pinagkaiba. So ang number 1 talaga para magpapayat, diet. Patuto ka mag-calorie deficit, mag-YouTube ka kung paano mag-compute ng macro yung kinakain mo. Mahirap yun sa umpisa. Pero pag natutunan mo, sabi ko sa'yo, matrabaho nga lang. Kasi kukumpute mo yung kinakain mo. Ganun talaga, ang gusto mo pumayat. Unless magdroga ka. Di ba? Magic yun. Tapos pag tumatakbo ka na, let's say, nagja-jog ka na, no? Siyempre, hindi ka naman kabilisan yan. Mga pace dyan, parang ako before 7 or 8. Ngayon, ikaw manggigigil ka sa mga ambibilis. Mahingit ka. Actually, yan yung motivation ko before. Hinahabol ko yung maging mabilis. Ngayon, yun ang targetin nyo. Ano ba yung nagmamotivate sa inyo para tumakbo? Ako, yun ang motivation ko talaga before. Bumilis. Pero, huwag ka mag-focus totally sa bilis. Kasi nga, ang dyan masisira yung running mo. Darating ka sa point na lulukoy mo sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi, sa mga running, marami dyan, mga pulis ng pace, payabangan ng pace. Dinadaya naman yung takbo. Gagawin ko, tatakbo ko mag-sprint ako ng 400 meters. Siyempre, bilis nun. Ipopost ko ngayon. Then, pahinga ako siguro mga 5 minutes, takbo ko ulit. So, mangyari, pag nirecord mo yun, ang bilis ng per kilometer mo nun. Pero yung elapsed time mo, ang haba. For the fame, ginagawa yun ng iba. Hindi nila alam na yung mga elite runners talaga or mga runners talaga, alam nila kung dinadaya mo ang pace mo. Kasi makikita naman yun sa stats mo talaga eh. Let's say, talagang ang pace mo naman is 6 lang talaga, yung normal pace mo. Tapos makikita nila yung mga takbo mo, 4. Kahit itago mo pa elapsed time mo. Kahit mahaba yung elapsed time yung ano naman. Ako kasi, to be honest, hindi ko pala post ng relo. Siguro sa 100 mahigit kong takbo, wala pa sa 5 na nag-post ako ng takbo. Pinost ko lang due to emergency. Pero intention dahil nga gusto ko magabol ng pace, hindi ko ginagawa yun. Para kung niloloko sarili ko nun. Sa elapsed ka bumase. Kasi doon ka mag-improve eh. Kasi sa totoong race naman, let's say cut off 1 oras. Kung puro ka post, hindi 1 oras matatapos yun. Sa relo mo 1 oras, pero sa totoong buhay, 1.5 hour ka natapos. So hindi siya basehan, magandang basehan. Hindi ka mag-i-improve. Doon mo kasi ma-test yung physical fitness mo. Kung kaya mo pa o hindi. Eh kung panay ka post, wala. Aasa ka na lang doon kaka-post. Feeling mo kaya mo, let's say, may sub 1 event, no? Since pala post ka ng relo, sa running mo, sa record mo sa Strava, matatapos mo yun. Sub 1 kaya mo, kaya ko na. So ikaw mag-join ka ngayon ng sub 1. Kasi mahirap din yun sa nagsisimula pa lang. Since feeling mo kaya mo kasi nga puro sub 1 yung record mo dahil nagpo-post ka ng relo, ayun. Pag takbo mo, lalabas yung literal na takbo mo. Madidismaya ka ngayon. Kasi usually nang nag-join ka, mabibilis. Although 50% ganyan, 50% talagang nakakasub 1, the rest hindi. Nag-attempt lang. Pero yung kagaya mo na madaya, kaka-post, dinadaya sarili, madidismaya ka lang. Kasi pwedeng matapos ka 1 hour 20 minutes. Di ba? Ang worst pa nun, pag yung event walang medal pag di nakasub 1. Iyak tawa ka sa gilid nun. Kasi nga, feeling mo kaya mo. Kasi niloloko mo sarili mo. So, yun lang. Takbo lang kayo sa face nyo. Huwag nyo na problemahin yung elapse na yan. Yung pinopost. Takbo lang kayo. Ano naman kung mag-elapse kayo? Umaba siya ng wala lang idea pala. Yung elapse time, yan yung time na from the start na nag-start ka. Hindi niya wala siyang pakialam kung tumatakbo ka, tumatae ka, umiihi ka. Basta the fact na nag-start ka, yun yung kukumpitin niya, total hours nun. Parang sa gun start ng mga race, wala siyang pakialam kung pinapatay mo relo mo during race. Basta kung ano yung oras, susundin niya yun, anong oras ang start tsaka finish mo. So yun yung elapsed time para lang may idea yung iba dyan na newbie. So 6K na tayo. So sa mga run kasi pwede natin i-post yan. Let's say tumatakbo ako, kunyari ang pace ko 6, nasa 5 minutes na ako tumatakbo. Pwede kayo post yan. Ngayon, pwede ako ulit tumakbo after 10 minutes. Ngayon, ang mangyari, yung record ng takbo mo per kilometer, mag-i-start pa rin dun sa 5 pag ni-resume mo. Hindi sa 10 minutes. Tutuloy niya yun. Kasi pinost mo eh. Then yung elapsed time yun.
Yung dire-diretso. So ayan, nag 7:30 ako na pace ngayon. Yun na yung pace ko kasi yung pagsalita ko dito komportable. Kumbaga dito ako hindi hirap magsalita. 7:30. Tignan nyo kung gano'ng kahirap magsalita. Pero yung pace ko sa 5K, kaya ko mag 5 or 25 minutes. Di ba ang layo? So, ang hirap magsalita pala. U-turn tayo. So anyway, napapractice naman yan. Paano pa sila Carla? No? Ang gagaling, no? Nagsasalita tas ang bibilis tumakbo. Grabe. Yan sa mga newbie runner, lalo na pag babae. Follow niyo si Carla. Yan, para motivate kayo tumakbo. Nakalimutan ko apelyido, Carla Navarro yata. Basta si Carla. Hanapin niyo, lalabas yun sa mga running groups. Follow niyo siya. Yan, para ma-motivate kayo tumakbo. Sa mga lalaki naman, marami rin eh. Pero kung ano nila lumabas sa wall ko yun, minsan nod-nod lang. Yan, si Idol, si Ensign ba yun? Lagi ko nakapanood yun. Yung nag-training para sa marathon niya. Para ma-inspire kayo tumakbo. Dahil ang pantakbo o ang pagtakbo, may motivation yan. Hindi ka lang ito matakbo na walang dahilan. Pati ka tumatakbo kasi sabay ka lang sa uso. Aray ko. Balik na tayo para sa 10K. So ingat lang kayo pag tumatakbo kayo at nagko-cross ng mga kalsada. Ingat lang kayo ha, kasi pwede kayo mabunggo. Huwag nyo i-assume na titigil yung mga sasakyan sa paligid nyo. Ikaw mag-adjust. Wala ka sa track and field. Actually, nag-try ako mag-training before. Nag-train ako ng sub 50, 10 kilometers. Hindi ko natuloy. Kasi sobrang busy ko eh. Tinamad ako bigla. Wisit. Nakaano siguro ako 1 week na consistent. Then nag-stop ako. Pero maganda. Kahit araw ka pala tumakbo kaya. Ang barya, sayang may buko dito. Actually, before akala ko hindi kaya tumakbo araw-araw. Kaya pala. Utak lang natin yung nagsasabing hindi natin kaya. Pero pag naobliga ka pala kaya. Kasi hindi siya masakit sa paa eh. Depende sa program na gagawin mo. O, actually hindi mo gagawin. Ano lang kay ChatGPT. Sinabi ko lang kung ano yung pace ko, yung ilang beses na ako tumatakbo. Yun, siya na naggawa ng pace para sa akin. Mga training plan. May isisit siya sa'yo na goal plan. Tawid tayo. Tapos isang tip na lang din, pag tumatakbo kayo sa kalsada, sa opposite direction kayo lagi. Kung saan nakikita niyo yung mga sasakyan sa harap nyo. Napaabante. Para in case ng mga aksidente, at least na-anticipate mo yung sasakyan sa harap mo. Hindi ka kaya pag nakatalikod ka. Kasi minsan nakala mo nasa gilid ka lang. Pero yung sasakyan pala sa likod mo, masyadong malalaki, pwede ka masagi. One step mo lang na pagkakamali, masasagasaan ka. So mas mainam against kayo. Against sa traffic kayo. So 50 minutes na akong tumatakbo. Mga 1 hour and 10 minutes siguro yung tapos ko. Yan. Woo! Sana rinig yung boses ko, no? Follow nyo pala yung Strava ko, mga idol, mga ka-bird brain. Ang Strava ko is, kaya papasil ko na lang. Yan yung Strava ko. Para naman may followers ako. Actually, isa pa yan. Yung Strava, napasubscribe ako. Kasi nga nung time na tinatamad na ako tumakbo. Isensya nagpamotivate sa akin yung Strava. Kasi nga, habol ko is bumilis nga. To be honest, yan, magpasikat ng pace. To be honest, yan talaga yun. Bumilis, magpasikat ng pace. Isensya nagpa-motivate sa akin. Ayaw magpaka-plastic na tumatakbo na ako for health, ko. Oo, nandun na yun. Pero, kailangan mo rin kasi ng motivation eh. Isa na yan yung nag-motivate sa akin. Yung pace na yan, yung record mo, stats. Magpasikat ng stats, yan na yun. Ewan ko, ganun din yung iba. Pero ako, isa yan sa nag-motivate sa akin. Yung Strava na yan. Kasi before, 2 years na yata akong tumatakbo nun. Wala pa ako Strava nun. Wala akong pa kasi Strava nun. Itong taon lang yata ako nag-Strava eh. Nung June yata or May. So ginawa ko, lahat ng running ko sa Nike app ko, in-import ko doon. So ako, na-amaze ako. Kasi ang ganda pala ng Strava. Ang dami mo makikita, para siyang Facebook. So doon na ako na-motivate lalo tumakbo na. Uy, ganda pala dito, may mga record. May ibang makakita, pasikat tayo. Ayoko makipagplastikan na takbo ko kasi healthy. Ulul. Given na yun, pag tumakbo ka kahit di mo sabihin, maging healthy ka kahit papano. Pero nagtag points rin yung namomotivate ka. Yun nga, pasikat ka. Pero hindi naman to the point na ayun nga, yung mga nandadaya ng pace, sobrang pasikat na nun. OA. Pag screenshot ng takbo, ang bilis. Tapos pag tingin mo ng Strava, puro naman pala ticket, di ba? Yun yung mga wag nyo gayahin. Okay lang magpasikat sa natural na paraan. Kung mabilis ka, fine. Hindi yung trying hard, no? Trying hard bumilis. So yun yung wag nyo gagayahin. So ano pa ba nagpapamotivate sa atin? Actually kung gusto mo pumayat, gawin mo motivation yun. Sapat na yun. Ako naging motivation ko.
Nung una, ba't ko pinasok? Kasi yung tiyan ko, ang laki ng tiyan ko before. Kasi napalainom ako eh. Yan ipaskill ko para makita nyo lang. Nauubos yung taba ko na yung kakatakbo. Kasi lakas ko mag-inom-inom dati. Lalo na napasok ko yung beer era. Kasi ako hard ang era ako pag-iinom eh. Puro hard talaga ako. Pero nung nagkapera-pera, may pambili ng beer, puro beer. Yan, dyan lumobo yung tiyan ko. Hanggang sa dumating sa point na yung katrabaho ko, out of nowhere lang pagpasok niya sa umaga, biniro niya ako. Sabi niya, "Sir, ilang buwan na yung tiyan mo?" Sa part na yun, parang doon ako nasampal ng katotohanan eh. Na sobrang obvious na pala yung tiyan ko, ano na, ang laki na. Yan, mula nun, doon ako nag-umpisa tumakbo talaga. Yung talagang isa puso yung pagtakbo. Pero bago niya ako pulisin na nasabihan na ganun, tumatakbo na ako doon. Pero pasabay-sabay lang ako, napapatsi-patsi. Hanggang sa yun, nasunog ulit yung taba. Ayan, slim na ulit. Dati talaga, kahit ipiting ko yun, mag-stomach pain ako, hindi ko na matago. Kasi sobrang bloated. Alam niyo naman yun, nagbibir, di ba? Bloated yun dyan, taba. Ang hilig ko pa sa taba ng baboy, paborito ko. Ngayon, kaya ako nakontrolin yung mga kinakain ko. Kasi itong week na to, kahit magkain-kain ako ng mga matataba, matatamis, kaya ko nalaroin yung timbang ko. Kaya ko magpapayat within a week, kaya ko magpataba within a week. Hindi kagaya before, ang hirap magpapayat. Ngayon, kaya ko nalaroin. Basta huwag ka lang tamad talaga. So, 7.8 na tayo. Pa 8K na tayo. Yan, tamang kwentuhan lang, di ba? Sana umabot tong, ano ko, kumitaso, lakad lang. Baka biglang pagdating. Baka biglang pan-trip eh. Ay, hindi ko lang kung kita pa yung mukha ko pag ganito. Nakakangawit kasi. Para di pa malobat. Plus 2K. Kasi pag nagre-record ako ng naka 60 FPS, nasa 1 oras lang recording ko eh. Halos sakto 1 oras. Di kagaya pagka naka 30 FPS ako, medyo mahaba. Then sa mga gear naman pagtatakbo kayo, syempre newbie ka no, huwag ka muna maghabol ng mga mamahaling gadget. Like mag-Garmin, huwag ka muna mag-Garmin na mamahalin. Yung mga simpleng smartwatch lang muna. Kasi mamaya bumili ka ng Garmin kasi may pambili ka naman. Mamaya na-hype ka lang, hayop ka, di ba? Tapos di ka rin tatakbo. Gago! Sayang yung binili mo, ibebenta mo rin. So bili ka muna ng mga mamurahing watch. Then pagka okay ka na, tatakbo ka talaga. Nasa puso mo na talaga mag-jogging-jogging. Pili ka na ng magandang gear. Isa rin kasi sa ano yan eh. Yan, ang pang-motivate din kasi may mga stats eh. Marami ka makikita. Motivate ka kasi nga ang mahal lang bili mo. Nagkataon lang nung nag-start kasi ako ng running, may Apple Watch na ako before. Yung Apple Watch ko na yun, matagal na yun. So yun yung ginagamit ko. Tapos naka Nike ano lang ako, Nike running app lang. All goods naman. 2 taon ko ginamit yun. Ngayon naka Apple Watch pa rin ako, Apple Ultra 2. Pero nag-Strava na ako. Yung mga record ko na sa Strava na. Hindi ko na tinuloy yung running app ko, yung Nike. Kasi nga natuwa ako sa Strava. 1 hour na tayo tumatakbo. So papalo nga tayo ng 1 hour 10 minutes. Ang maganda lang sa umaga, pag yung umaga ka nag-jogging, lalo na pag alas 6 tapos ka na, ang ganda sa pakiramdam. Ang sipag mo sa umaga, ang dami mo nagagawa. Sana all. Unlike yung nagmantika ka, nagising ka 9, wala na. Kasi sa umaga yung 3 hours na yun, marami ka na magagawa. Yan, kagaya niyan, after ko mag-jogging, mamamalengke na ako. Naglulutuin ko ng tanghalian. Malapit ang malobat. Sana umabot hanggang matapos. Paabutin mo ako. Ilang percent na lang ba? Hindi ko makita. 22%. Yan, sakto palabas na yung araw. Patapos na ako. So tignan natin kung mapanindigan ko yung gantong content. Actually kaya ko naman. Tinatamad lang talaga ako mag-record dati ng mga takbo ko. Ngayon, naisipan ko lang mag-record. Tignan natin kung maganda yung kalalabasan. Tapos kain tayo ng 3 kanin, no? 3 cups ng kanin. Aray ko. Bilisan natin ng konti para hindi malobat. So target ko sana kanina ang tamakbo. Ang average pace ko in total 640. Eh kaso hirap nga ako magsalita, di ba? So nag-adjust yung katawan ko, bumagal. So kung saan ako komportable, ayun. Yun ang sinundan kong pace. Ayan, so 7:16 na yung average ko. So ang hirap pala, no? Panibagong training na naman to. Tumakbong nagsasalita. Although yung iba, hindi naman buo. Ako kasi full content. Buong running ko, binidyo ko. Yung iba kasi per kilometers. Kumbaga snapshot lang. Ako tinesting ko isang buo. Kakrap-krap ko na lang. Ayan. So ang ganda ng tinatakbuhan ko, di ba? Ang aliwalas. Nakakangawit. Pa 9K na tayo. Sana hindi pa malobat. Natutuyot na yung lalamunan ko. Wala, walang tubig eh. Sakto yan, magbuko juice tayo. Yung fresh na buko. May nagtitinda ng buko kasi dito eh. Malauhog. 9K na tayo.
plus 1K. Try natin bilisan. Baka umabot pa yung battery ko. Delikado yun, may bata sa harap. Nasa motor. Tapos nakaupo ng sa harap yung bata, hawak ng isang kamay niya. Delikado yun. Last 700 meters. Yun, tayong lalamunan ko. Ang itim ko, grabe. Sunog. Sunog ka motor. Last 500 meters. Lapit na. Huwag kang malulubat. Malapit na. Plus 300 meters. Nalobat ako mga ka-bird train. So naririnig nyo pa rin yung microphone kasi yung microphone ko nakabukas. So sakto plus 200 meters. Lalakarin ko na lang to. So ayun, kita-kits sa susunod na episode natin mga ka-bird brain. At lagi nyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang. Dahil ikaw ay isang bird brain. Pagod.